Tapos nagsisi ka nung nilikha mo yung tao. Nagpadala ka ng malaking baha para linisin ang mundo sa kasamaan ng tao. Hindi mo in-expect yung magiging resulta o magiging bunga ng ginawa mong proyekto. Paano ka naging all-knowing nun? Nagsisi ka pa talaga. Nalimutan mo ba na all-knowing ka? O nagdadrama ka lang? Alright mga ka-good news, ito ang common misunderstanding. Kapag sinabing nagsisi ang Diyos, hindi ibig sabihin na nagkamali siya. Sa Bible, ito ay anthropophatic language. Ginagamit ang human emotion para ipakita ang moral response ng Diyos sa kasalanan. Sa Genesis chapter 6 verse 6 ang sabi, nalungkot ang Panginoon. Hindi ito ignorance, ito ay banal na lungkot laban sa kasamaan. Ka-good news, ang Diyos ay hindi nagsisisi dahil nagkamali siya. Nalulungkot siya dahil sa kasalanan ng tao. Nilipol mo yung sangkatauhan at ang itinira mo lang 8 tao. Nagsisi ka sa ginawa mong proyekto. Paano ka naging all-knowing nun? Ang baha ay hindi evidence ng kakulangan ng kaalaman ng Diyos. Ito ay judgment ng Diyos. Sa Genesis chapter 6 verse 5 ang sabi, ang kasamaan ng tao ay lubha. Alam ng Diyos ang mangyayari at dahil alam niya, naghatol siya. Hindi nagbago ang plano ng Diyos. Ipinakita niya ang consistent na katarungan laban sa kasalanan. Kaya mga ka-good news, ang baha ay hindi ebidensya ng ignorance ng Diyos. Ebidensya ito ng katarungan niya. Ito pa yung mas malupit mga bossing. Genesis 18 verse 20. Ako ay bababa para kumpirmahin kung totoo nga ba yung naririnig kong chismis sa Sodoma at Gomora. Mga ka-good news, ito ay anthropomorphic language. Ginagamit ang human description para maintindihan natin ang kilos ng Diyos. Sa Genesis chapter 18 verse 21, hindi ito dahil kulang ang kaalaman ng Diyos, kundi para ipakita sa tao ang justice ng Diyos. Ka-good news, hindi siya nagja-judge ng walang basihan at ipinapakita niya ang pagiging makatarungan niya. So hindi bumaba ang Diyos dahil kulang ang alam niya, ipinakita niya ang hustisya niya. Bababa ka pa para kumpirmahin. Diyos ko po. Kailangan mo pang bumaba para kumpirmahin kung totoo ba yung naririnig mong chismis. Paano ka naging all-knowing nun? Ito ang matinding problema kapag ka-literal na binasa ang figurative language tapos ginagamit para iatak ang Diyos. Pero sa Bible, malinaw. Sa 1 John chapter 3 verse 20 ang sabi, alam ng Diyos ang lahat. Ka-good news, hindi isolated verse ang basihan, kundi buong counsel ng Scripture. Tandaan, hindi kulang ang kaalaman ng Diyos. Ang kulang ay ang kaalaman natin sa Diyos at kulang ang context ng pagbasa. So mga ka-good news, maging malinaw tayo, hindi problema ang Diyos. Ang problema ay ang maling pagbasa sa Bible. Kapag ka-literal mong binasa ang figurative language, lalabas talagang mali ang Diyos. Pero kapag binasa mo ito ng tama, makikita mo na ang Diyos ay all-knowing, just, at holy. At kung mali ang interpretation mo, mali rin ang theology mo. Kaya huwag tayong magmadali sa paghusga. Intindihin muna natin ang text bago tayo mag-conclude tungkol sa Diyos. At tandaan, hindi nagkakamali ang Diyos. Ang kinakailangan ituwid ay ang pagkakaintindi natin sa Kanya. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.